Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan. Based on my own experience, ay sobrang creepy po niya, na kapag naaalala ko ay kinikilabutan pa din ako. Way back 2007, I was an engineering student sa isang engineering school sa QC. That time, naghihintay po kami ng classmates ko para sa next subject namin, which is 7:30 PM to 9 PM. Broken schedule po yung nakuha ko na sked dahil working student din ako that time. Meron kaming vacant na kulang 2 oras bago ang susunod na subject. Kaya niyaya kami ng isa namin na classmate na tumambay sa may tambayan nila malapit sa may Xeroxan. May mga upuan doon at malamig kaya maganda po tumambay. Banda sa likuran iyon ang naaalala ko. Malapit po iyon sa laboratory ng mga civil engineering student at malapit din sa fluid mechanics lab. Hindi ko po sigurado ngayon kung ganoon pa din yung setup. Basta ang tanda ko ay may mga tumatambay din po doon. Pasado po 7:00 ng gabi. Nag-send po ng text message yung classmate namin na wala daw si sir at hindi makakapasok dahil may emergency. Nag-advise na lang ng next meeting daw kami magkikita-kita. So itong classmate ko, tawagin na lang natin siya sa pangalang Mauro. Literal na nakakakita po siya ng multo. Kinukwento niya pa sa amin kung ano ang itsura ng mga nakikita niya. Hindi siya natatakot dahil parang normal na lang daw sa kanya iyon. Kasi sa family nila, halos lahat sila ay may third eye. Kwento nga niya, yung tsuhin daw niya ay parang palabas sa anime na si Shaman na yung sinasaniba ng mga spirit. So kami naman ay para mawala yung inipay, nagkayayaan at nagkatakutan. Sabi ko kay Mauro, ano ang itsura ng mga nakikita mo? Lalo na yung white lady, kung meron ba siyang muka? Ang sabi po niya ay iba-iba daw pero yung nakikita niya ay literal na walang muka. Yung alam mo yung hollow lang na pag sumilip ka sa kuweba ay sobrang dilim. Ganun lang daw yun. So itong classmate ko na isa na tawagin na lang natin sa pangalang DJ. Gusto din po niya yung mga ghost hunting. Then bigla pa naman nagsabi sa amin si Mauro na gusto daw ba naming makakita ng multo at maka-experience ng paranormal. That time ay 3 lang kami. Kasi nung malaman na walang klase ay nagsiuwian na po yung iba. Kaya ang naiwan po ay ako, si Mauro at si DJ. Tinanong ko pa si Mauro kung seryoso siya. Pero sa isip-isip ko ay gusto ko din makakita at maka-experience ng ganun. Kaya nag-decide kaming 3 na magpunta sa katabing building, yung building ng architecture. Bandang 6 PM yung lugar na iyon ay wala nang nagkaklase. Yung ground floor ay more on laboratories at yung second floor at third floor naman ay mga kwarto ng architecture students. At yung fourth floor ay hindi ko na po maalala. Pero parang NSTP room po yun or drafting room. Basta po ang creepy ng area lalo na kapag pasado 6:00 ng gabi. Wala na po kasing nagkaklase at kung meron man ay iilan lang. Niremind niya kami na once daw na nandoon na kami ay wag na wag daw naming papansinin yung makikita or mararamdaman namin. Kumbaga, ang advice niya ay ipapa-experience siya sa amin na makakita or makaramdam ng creepy. In-explain niya sa amin yung mga peripheral vision na kung sa kaliwa ka nakatingin, may mapapansin ka sa kanan mo. And then may chinat siya sa amin na parang dasal or orasyon ata iyon. Hinawakan niya yung ulo namin at nag-last warning na siya na aakyat na kami, na anything daw na mararamdaman namin pag akyat at makita namin ay wag na wag daw kaming lilingon. Napaka-creepy po ng mga oras na yon pero go lang kami.
naglakad na kami papunta sa Archie Building. Meron siyang 2 hagdan. Yung una, yung malapit sa amin, at yung pangalawa ay sa dulo na. So dun kami dumaan sa second stair at madadaanan namin sa baba yung chemistry laboratory na super creepy din at yung laboratory ng fluid mechanic. Hindi ko po sigurado kung ganoon pa din ang setup ng bawat kwarto. Wala pa po kami noon sa dulo nang may naramdaman na agad ako na kakaiba. 3 lang kaming naglalakad sa hallway. Kala mo na meron kang mga kasama. So ako naman ay nakakonsentrate lang. Medyo kabado. Pero sabi nung kasama ko ay mag-ready na kami dahil aakyat na kami. Ang plano kasi ay mula sa dulong hagdan aakyat hanggang 4th floor at bababa doon sa pinasukan namin na hagdan. Kaya nung naglalakad kami sa hagdan, ang lamig po ng batok ko. Alam mo yung pakiramdam na binuhusan ka ng yelo sa batok. Ako naman ay tahimik lang ng mga oras na iyon, pero ang totoo ay kinakabahan po ako. Nung nakalagpas na kami ng 1st floor at paakyat na kami ng 2nd floor ay medyo normal pa. Kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad. At pagdating ng 3rd floor pagkaakyat namin ay sobrang lakas po ng hangin. Nagulat kami kung bakit ang lakas po ng hangin. Si DJ ay nakita kong kabado na. Si Mauro naman ay relax lang. Sabay sabi niya sa amin, ang aga daw na may sumalubong sa amin. Hindi ko nagets yung sinabi niya dahil sobrang kabado din ako. Ang creepy po kasi ng pakiramdam ko na parang may nakahawak sa braso ko na sobrang lamig. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad hanggang makarating kami sa hagdan papuntang 4th floor. Naglalakad kami paliko ng hallway nang biglang napahinto ako. Napamura po talaga ako noon dahil may nakita ako. 2 anino na hugis tao siya na nakatayo. Akala ko nung una ay may tao doon dahil nga sobrang dilim. Sa may gitna yung nakita ko na nakatayo at nanlaki yung mata ko. Dahil nung papalapit kami ay wala palang tao doon. Gusto ko na po sana bumalik sa baba. Kaso ay hinawakan po ako ni Mauro at sinabi na huwag daw akong magpakita ng takot dahil mapapansin kami, kaya dumiretso lang kami sa paglalakad sa hallway. Gusto ko na pong maihi sa takot noon dahil doon sa kinatatayuan ay nandoon yung 2 aninong nakatayo. Feeling ko nga po ay nakatingin sila sa amin, kaya diretso pa din kami sa paglalakad na nagmamadali. Ang creepy po ng feeling ng mga oras na yon. At pagdaan namin ay nagtayuan yung balahibo ko sa right side ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Yung isa kong kasama ay pansin ko sa mukha niya na natatakot na din siya. Sa isip-isip ko ay ayoko nang ulitin ito at mabubuang na ako. Pero naglakad kami papalayo doon sa may anino at pagbaba namin ng hagdan, dali-dali kaming nagmamadali pababa. At nung nasa baba na kami, doon na po ako nakahinga ng maluwag. Sabi po ni Mauro, sa ground floor pa lang daw habang naglalakad kami sa hallway ay may mga sumusunod na sa amin. Ayaw lang daw niya sabihin iyon sa amin kasi matatakot kami. Kaya pala ang pakiramdam ko ay napaka-creepy at sobrang negative. At nung papaakyat na kami sa 2nd floor ay meron daw na matandang nakatayo doon. May edad na daw yung matanda na nasa 70s na. At nandoon daw ito at nakasilip. Nakala mo ay may hinihintay. At doon naman daw sa 4th floor, ang sinabi niya sa akin, meron daw 2 lalaki na nakatayo malapit sa kwarto. Ang sama daw ng tingin sa amin. Kita daw niya yung itsura na nanilisik yung mga mata. Kaya pala ganoon ang pakiramdam ko kanina. In-explain din niya sa amin na kapag ang 3rd eye mo ay hindi pa ganoon kabukas, ang makikita mo lang daw ay anino. So sa case ko kanina,
Dalawang anino yung nakita ko doon sa hallway. Sobrang creepy po ng experience ko na to. Kaya ang sabi ko po sa kasama ko ay ayoko nang ulitin, baka literal na makita ko na yung muka at hindi ko kayanin. Ito po ay nangyari sa brother-in-law ng auntie ko. Nagkaroon ng lihim po na relasyon ng brother-in-law niya at ang kapitbahay po nila. Pareho namang silang single pero religiously strict ang both parents nila at nag-aaral pa daw silang dalawa. Palihim din silang nakikita hanggang sa nalaman nila na buntis na yung babae. Dala siguro din ng pressure sa magulang at sa chismis, nag-away at nagkalabuan po sila. I don't know kung nalaglag ba or nagpalaglag yung babae. Pero dala po ng galit niya doon sa lalaki ay itinapon niya ang sanggol sa puno ng kawayan sa gilid po ng daan at balon kung saan nag-iigib po ng tubig ang pamilya ng lalaki. Inilibing ng side na lalaki naman ang sanggol. Pero makalipas din po ang linggo ay nagkabalikan sila at nagpakasal. Pero ang problema, lagi na lang nakukunan po yung babae. At madalas na nangyayari lagi na nakukunan siya sa may balon pag naliligo siya at nag-iigib. At minsan ay pag naglalaba siya sa may balon. Doon lagi nangyayari na dinudugo po siya hanggang sa makunan na siya. Dahil doon ay tumigil na sila na gamitin yung balon na iyon. Nag-decide po sila na umalis na sa bahay nila at manirahan na sa may Jensan. Nabalitaan na lang po namin na nagkaanak sila ng isang lalaki. At pagkatapos po nun ay namatay yung lolo ko na lalaki, kaya bumalik sila sa lugar nila para makiramay. Maraming tao po noong mga oras na yon kasi dating kapitan yung namatay. Hanggang sa napansin nila na nawawala ang anak nila na hindi pa yata 2 years old o mga panahong iyon. Naghanap na kaming lahat sa bata. May ilang sumisid sa ilog dahil medyo malapit din yung bahay ng side ng babae doon sa may ilog. Hanggang sa mapagawi sila sa may balon. Doon may nakitang mga bakas ng paa ng bata. For some reason, yung mga footprints galing sa paanan ng kawayan ay papunta po sa balon. At nang tignan nga yung balon, nandun nga sa loob yung bata at wala na pong buhay. Lahat po sila ay nagtataka dahil matagal na pong hindi ginagamit at natuyo na po yung balon na iyon. Pero nang makita nila ng araw na yon, ay biglang may tubig na po yung balon. Sa ngayon po ay tinapunan na yung balon, pero may ilang kalapit bahay na nagsasabi na may nadidinig silang umiiyak na sanggol doon. Tuluyan na ding umalis yung pamilya nila doon at tumira na sa may Jensan at hindi na rin sila nagkaanak ulit. Nag-start po ako makaramdam ng matinding anxiety mga 3rd quarter last year. Nagigising ako either 2 or 3 a.m. Then doon na po nagsisimula yung mga gulo sa family namin. Sobrang liit na bagay ay bigla na lang pong lalaki at mapupunta sa galit. Akala ko po ay face lang yon dahil lahat naman kami ay nagkakaroon ng misunderstanding. Sa trabaho ko po, bigla ako nawawala ng gana. Puro mali na lang po ang nakikita ko. Mga ugali ng teammates ko, mga lapses nila sa trabaho. At dumating yung point na lumipat-lipat ako dahil akala ko ay kailangan ko ng bagong environment. Pati sa husband at mga anak ko ay nagkakagulo na kami for some reasons na lumalaki. Dumating sa point na lumala ng lumala ang sitwasyon. March 2024.
nagkaroon kami ng argument ng husband ko at doon na po siya nagsimulang maging cold po sa akin. Ayaw na niya akong kausapin. Galit na galit po siya. Ayaw na daw niyang mabuo ang pamilya namin. Dumating din sa punto na nasasaktan niya po ako. Dumating po yung April 2024 at May 2024. Hindi na niya ako kinakausap. At bigla na lang akong nag-decide na mag-abroad na lang. Doon na po nagsimula na ma-depress po ako. Nagpa-check up naman ako dahil alam ko naman ang kailangan ko ng healthcare professionals para matulungan ako. Pero wala pong nangyaring pagbabago. Lumala po ng lumala yung sitwasyon ko pati ang health ko po. Hindi na din ako masyadong nakakatulog. Pagising ko naman ay parang pagod na pagod po ako. So ako naman, gusto ko pong umokay ang pakiramdam ko. Kaya po nagpatawas ako at naniniwala din kasi ako sa mga ganoon kahit nung maliit pa po kami. Nung nagpapatingin po ako sa doktor ay wala pong nagbabago sa akin. Yung nagpapagamot ka na imbis na umokay ka pero lumala ka pa at nag-iba talaga ang itsura ko. Naglalagas po yung buhok ko at tinubuan ako ng kung ano-ano sa muka. Kaya po nung nagpatawas ako, kinuha niya yung mga kamay ko at bumuntong hininga siya. Sinabi po sa akin na nagtatawas na may karga ka. Hindi daw niya ito kaya dahil malakas daw po ito. Nagulat po ako sa sinabi ng albularyo. Dahil ano na lang po ang gagawin ko kung hindi po kaya ng albularyo at saan ako pupunta. Ayoko din naman na sabihin sa iba dahil mahirap paniwalaan. Doon na po lalo siya nag-trigger na ang bilis ko nang magalit. Pero lutang naman lagi. May bumubulong po sa akin na magpakamatay na lang ako. Pero binabaliwala ko lang. Nagdadasal naman ako pero iba talaga. Dahil napakalungkot ko palagi at ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Not until may nabasa po ako about sa ginayuma siya. Then may nakilala siya na manggagamot through online. Wala naman siyang kinukwento sa manggagamot pero nakita lang po siya through video call at nagulat siya dahil nalaman niya na nagayuma pala siya. Then nilagay niya yung link at ako naman ay bigla ko tinignan yung link at pinindot ko ito at lumabas nga yung profile ng clairvoyant or healer. Kaya naman po minessage ko siya. Pero dumating din sa point na nakatalugan ko na. At pagkagising ko po ay nag-message back siya sa akin at nagsabi po ako na nakita ko yung profile niya at sa tingin ko po ay matutulungan niya ako. Tinanong niya lang kung saan ako nakatira at nag-set na siya ng oras para sa video call namin. At nangyari nga ayon 4 PM. At nung nag-video call na po kami, kinamusta niya po ako at sabi ko ay okay lang. Sabi naman po ng healer ay hindi daw ako okay. Namimitig daw yung mga paa ko at may mabigat daw sa likod ko. Masakit daw ang ulo ko at itinuro pa niya kung saan banda. Sinabi din ng healer na may sumasakit din daw sa aking tiyan. Nagulat po ako sa mga sinabi niya dahil wala naman po ako binabanggit sa kanya. Sinabi pa ng healer na ang gulo-gulo daw ng isip ko at hindi daw ako makapagdesisyon ng maayos. Dagdag pa niya, sinisira daw nila ang pag-iisip ko at meron daw bumubulong sa akin na magpakamatay na ako. At doon na po ako naggulat ng husto dahil tamang-tama po kung ano ang nararanasan ko na sinabi po ng healer. Sinabi pa niya na nararamdaman daw niya kung ano ang nangyayari sa akin at lahat po ng sinabi niya ay tumpak at walang palya. Tumulo na lang po ang luha ko dahil wala siyang sinabi na hindi tumugma sa nararanasan ko. At sinabi pa niya na saglit lang daw dahil may tatawagan pa siya na isa ding fake healer.
isasali daw niya ito sa video call. At nung nakasali na nga ito, tinawas po nila ako gamit ang papel at kandila. Nagulat po ako sa lumabas sa pagtatawas nila. Dahil ang lumabas po ay mukha namang kukulam, mga elemento at demonyong inuutusan para gawan ako ng masama. Hindi man kayo maniwala pero eto ako ngayon, buhay na patotoo. Pinagdasal o orasyon nila ako para matigil na yung ginagawa sa akin. Nagulat pa nga ako sa lasa ng tubig noon dahil dinasalan lang nila to through online. Grabe po dahil sobrang pakla ng tubig. At nung dinasalan nila ulit ito ay nag-iba na po yung lasa niya. Sabi po nila ay demonyo daw yung inutusan ng mangkukulam na gumambala sa akin. Mataas na klase daw ito at gumamit pa nga daw ng daga para papangitin po ako. Pati rin po yung sa tiyan ko ay napatigil nila yung pagkulo. Gumaan din po yung pakiramdam ko at nawala na po yung bigat sa likod ko. Pati rin po yung pananakit ng ulo ko. Parang may nawalang napakabigat. Sobra po yung pasasalamat ko sa kanila. Ang sabi lang nila sa akin, bago matapos yung dasalan namin ay magsimba daw ako at palakasin ko daw yung faith ko dahil walang ibang sandata pa kundi ang dasal at matinding paniniwala sa may kapal. Way back 2006 ay sobrang sikat po ng mall na ito sa may Gawing South. Nakakalungkot lang dahil nasunog ito mga bandang 2022. Nung panahon na yon ay uso ang horror movies. Since pumunta kami ng partner ko sa sister niya at mahilig ako sa horror movies talaga, niyaya ko yung asawa ko na manood ng sine. Yung movie nila Claudine at Chris ang gusto kong mapanood. Around 3 PM ay nasa mall na kami. The usual ay may popcorn at drinks kaming dala. Pagpasok po namin sa loob ng sinihan ay ang daming tao. Sabi ko po sa asawa ko, mukhang mahirap maghanap ng upuan. Yung iba kasi ay nakatayo na. Sa pag-ikot namin, nakakita naman kami ng pwesto sa may second row sa may harapan. Ito na nga po at umupo na kami at nanood. Habang nanonood po kami, ay tumitingin-tingin ako sa paligid dahil parang ang lamig masyado. Although marami namang tao. Nadidistract pa nga ako kay Kuya Guard na nag-roving dala ang flashlight niya. At pagkatapos po ng kalahating oras, may magjowang naghahanap din ng mauupuan. And since bakante yung sa tabi ko, ay doon po sila umupo. To cut the story short, nag-enjoy naman po ako sa movie kahit na panay gulat ang inabot ko. At pagkatapos po ng movie, ang usual po na nangyayari ay binubuksan po ang lahat ng ilaw para makalabas ang mga tao. At pagbukas po ng ilaw at pagtingin ko sa paligid, hiwa-hiwalay kaming mga nanunood. So syempre ako ay binilang ko naman. At nagulat po ako dahil kaming apat na magkakatabi sa second row sa harap. Tapos ang total naming lahat ay 10 lang ang tao na nasa loob ng sinihan at magkakahiwalay pa ng pwesto. Nagulat po talaga ako noon dahil puno talaga ang sinihan pagpasok namin. Yung asawa ko ay mabilis po na natakot dahil may third eye po siya. Kaya po nagmamadali po siyang lumabas. At kahit na iihi na siya ay pinigil niya hanggang sa makauwi na kami. Naisip ko na lang nung oras na yun na naghahanap kami ng upuan ay hindi ako tumingin sa mga nadaanan naming nanunood ng nakatayo. Dati daw kasing sementeryo ang lugar na yun bago naging mall. Ilang araw pa lang na nakakauwi si auntie sa probinsya pero
nadisgrasya po ito sa motorsiklo at namatay. OFW po siya sa Saudi at ilang taon din na hindi po nakauwi ng Pilipinas. Kaya naman, ikinabigla po yun nangyari at hindi po nag-sink-in sa marami ang pagkamatay niya. Lalo na't alinsunod po sa patakaran ng Islam na ilibing din siya agad ng araw na iyon. Naghanda rin po ang mga kapamilya para sa 3 araw at 7 araw na pagtitipon. Nangahoy na ang iba para gamitin sa pagluluto at ang iba naman ay nanghiram na ng mga gamit. Kasama sa mga nangahoy ang auntie ko na si Mia. Pinsan po niya ang nanay ko. Auntie ko po siya pero matanda lang siya sa akin ng 3 taon. Hapon na at pauwi na sila dala ang mga nakuha nilang kahoy at abala sila sa pag-uusap-usap. Hanggang sa madaanan nila ang isang babae sa gilid po ng daan. Maya-maya ay sinabi po ng babae na salamat bay sa pag-abala nyo. Nang mag-sing-in sa kanila at makilala kung sino ang babaeng nadaanan po nila, ay nagtakbuhan silang 5 magpipinsan. Saka lang po nila napansin pagdating po nila sa bahay na hindi nila kasama si Mia. Nung hinanap po nila si Mia, nakita siya sa paanan ng puno ng saging sa gilid ng puntod ng namatay na auntie nila. Nagkalagnat at nagkasakit noon si Auntie Mia. Pinaalbularyo din po siya. Sabi po ng mga pinsan niya, abala daw silang nagkukwentuhan ng hindi nila napansin na napadaan sila sa mga libingan at nadaanan nila ang isang kamukang-kamuka ng kakalibing lang nila na auntie at nagpasalamat sa kanila. Pero mas nakipag-usap daw ito kay Auntie Mia. Ilang linggo po makaraan ang insidenteng iyon ay tumawag sa amin ang nanay ni Auntie Mia at nakiusap na samahan namin si Auntie Mia na magpa-check up sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Pumayag naman po ako. Nalaman ko na lang na gusto pala nila ipa-check sa psychiatrist si Auntie Mia. Lagi daw po itong nagsasalita mag-isa at minsan ay takot na takot din. Minsan din daw ay lumalabas ito ng hating gabi. Habang naghihintay kami sa doktor, tinanong at kinausap ko po siya tungkol sa kanyang sitwasyon. Sabi po niya ay okay lang naman daw siya. Hindi rin daw niya maintindihan kung bakit daw niya kinakausap ang kanyang sarili at hindi din niya natatandaan na lumalabas siya ng bahay nila. May nadidinig daw siyang mga boses pero hindi naman daw niya maintindihan kung ano ang mga sinasabi. She was diagnosed with schizophrenia. Binigyan po siya ng gamot at pinauwi. Hinatid namin siya pauwi sa probinsya. At nung gabing iyon, lumabas na naman siya. At nang sundan po siya, ay sa libingan po ng namatay na auntie nila. Doon po siya pumupunta at naghuhukay. Napagkasunduan po namin na ipasama namin siya pabalik sa city at sa isang kamag-anak muna siya tumuloy. Nung paalis na kami, tinutulungan ko siya mag-impake pero nagulat ako nang may makita akong maliliit na kawayan na may mga lupa sa dulo na parang tinusok-tusok sa lupa. Nagulat po ako nang makita kong may mga buhok-buhok po ito sa may dulo. Agad po na kinuha ng nanay ni Auntie Mia ang mga kawayan at itinapon dahilan para sumigaw po siya. Sumigaw po si Auntie Mia ng buhok po yan ng paulit-ulit. Doon ko po naalala na yung kawayan pala na yun ay ilan lang sa mga ginawang bakod sa libingan ng auntie nila. Dinala po nila sa city si Auntie Mia at pinaalbularyo. Pinakonfine din nila sa isang mental hospital. Nakalabas pa rin siya pero hindi na pinauwi sa probinsya. Sa halip ay pinasama na lang siya sa city ng nanay niya. Pero hanggang ngayon ay nagsasalita pa rin siyang mag-isa.
Ang bahay po namin sa Pilipinas ay hindi ko po alam kung pwede na bang tawagin na haunted house. Sa dami ng mga nangyari at mga pangyayaring kababalaghan at nakakatakot. Yung bahay po pala namin ay sa city po ng Mindanao. Halos dikit-dikit din ang mga bahay at tabi rin po ng daan. 2 palapag pero maliit lamang ito, and most of it gawa po siya sa kahoy at sa baba lang naman ang simento. Hindi naman kalakihan dahil nag-rent lang po kami ng lupa at anytime ay pwede kaming paalisin. Ganun pa man, kahit nag-rent lang kami, matagal na po yung bahay na yon at hindi pa kami pinapanganak. Estudyante pa lang po ang parents ko ay nandoon na po ang bahay na yon. Taga-probinsya talaga ang parents ko at ang bahay na yon ay nirent lang nila nung nag-aaral sila sa city. Maraming students na ang tumira doon hanggang sa mag-asawa na ang parents ko. Doon na rin kami tumira. Marami po ang pinagdaanan at malaking tulong ang bahay namin na yon. Dahil kahit maliit lang po ay naging tuluyan yun ng mga pinsan at kamag-anak na nag-aaral. Mga kamag-anak din na pumupunta sa city. Naging tuluyan din yun ng mga nagpa-ospital at naging evacuation center din iyon. Pero so far ay wala pa namang namamatay sa bahay na yun. Maliban lang sa 2 baby na namatay sa ospital at doon po itinuloy bago ito inilibing. Marami ang nakikita sa bahay namin na yun. 2 ang kwarto sa taas. Sa isang room ay share kami ng bunso namin. Nasa bed ako at nasa sahig siya natutulog. Naglalagay lang po siya ng kurtina sa pagitan namin. Minsang hapon po ay may nadidinig akong humihikbi. Akala ko ang sister ko ay inaatake na naman ng migraine. Hinawi ko po yung kurtina para sabihin sa kanya na uminom siya ng gamot para po mawala yung nararamdaman niya. Pero nagulat ako dahil mag-isa lang po ako sa kwarto. Lumabas po ako ng kwarto at nakita ko na nasa baba pala ang kapatid ko at nanonood ng TV at hindi pa umaakyat ng kwarto. Madalas din pag nakapatay ang TV ay may makikita ka sa screen ng TV sa likod mo na nakatalukbong, pero paglingon mo ay wala naman. Sa kabilang kwarto din pag may nakikitulog na bisita at doon natutulog, madalas nilang sinasabi na binabangungot sila at may isang babae daw na nasa sulok sa tabi ng pinto at nakatingin sa kanila. Mahaba daw ang buhok at nilalapit ang mukha sa kanila, at ang mahaba nitong buhok ay pinapalupot sa kanila. Kaya pag may bisita kami, sinasabihan namin na huwag matulog nang nakatapat ang ulo sa may pintuan. Minsan din, may matandang lalaki na nagpapakita sa may maliit na terrace ng bahay. Nananahiding sa gabi ang tatay ko at madalas ay madaling araw na po matulog, kaya marami din siyang nakikita. Minsan, nakikita niya sila sa sulok ng mata niya pero pag titingnan niya ay mawawala naman. Isang hapon, sa amin tumuloy ang lolo at lola ko. Nasa baba at sa tabi sila ng kusina natutulog. Naupo ako sa harap ng lolo ko at kinakamusta sila. At habang nag-uusap kami, tila may inaaninag po siya, sabay tanong sa akin kung sino daw yung batang katabi ko. Natakot ako bigla dahil wala naman akong katabi. Pag umuuwi din kami sa baryo namin at walang naiiwan na tao, pagbalik namin, sinasabi ng mga kapitbahay namin kung bakit anong meron sa gabi at parang ang daming tao sa bahay namin dahil maingay daw, pero wala namang naiwan na tao sa bahay kahit isa. May isang gabi din na kakatila lang ng ulan. Maghahating gabi na at kami na lang ng sister ko ang gising.
Nasa labas siya ng kwarto namin at nakikicharge siya ng extension wire sa kabilang kwarto kung saan natutulog ang kapatid kong lalaki. Meron daw siyang nadinig na parang umuungol. Una kong naisip na baka yung kapatid kong lalaki ay binabangungot. Pero biglang naging clear na umihikbi at palakas ng palakas hanggang sa naging halakhak na nakakakilabot. Naramdaman din namin ang malamig na hangin na pumasok sa bintana since trapal lang at kurtina ang cover ng bintana ng kwarto namin. Alam ko na nadinig yun ng bunso kong kapatid dahil dahan-dahan na siyang gumagapang sa bed niya. Hindi kami nag-imikan noon pero sinat ko siya kung nadinig ba niya yung nadidinig ko at isang malaking oo lang ang sagot niya. Nagpapakiramdaman lang pala kami. Nadinig namin din ang pagbukas ng pinto na yari sa yero. Naramdaman ko ang pagsiksik ng kapatid ko sa gilid ng kama ko. At nararamdaman din namin ang langit-ngit ng hagdan na may papaakyat. Nahawi ang kurtina sa pinto na parabang may sumilip sa amin. Nadinig namin yung pinsan namin sa baba na sumigaw dahil binabangungot siya, kasabay noon ay parang may tumalon sa bintana sa tabi ng hagdan. At nag-ingay din yung mga alaga naming aso. Hindi namin alam kung ano yun pero natakot talaga kami noon. Marami pang mga nangyayari up to these days pero nakasanayan na rin namin. May iba na nagsasabi na baka daw taong tubig yun since medyo malapit kami sa ilog. Yung iba naman ay sinasabi na engkanto daw na galing sa puno dahil may puno daw doon na malaki sa mismong kinatatayuan ng bahay namin. Panahon ng undoy noon. Malakas yung ulan sa amin noon at halos hanggang bewang na ang tubig sa kabilang subdivision. Sa amin naman ay abot hanggang tuhod. Sa mababang parte ng subdivision, mas mataas pa ang tubig. Nag-e-enjoy pa yung mga taga sa amin dahil mataas na ang tubig. Kaya inaya ko na yung girlfriend ko noon na maligo din kami sa ulan. Yung mga barkada ko naman, yung iba ay nauna ng maligo, yung iba ay susunod pa lang. Yung isang barkada namin, sinundo yung isang halos kapitbahay lang nila na si Arson. May ginagawa pa daw kasi siya nung oras na yon. Meron daw siyang hinuhukay banda sa harap nila. Biro pa nga nito sa barkada namin. Sa lalim daw ng hukay niya ay pwede na siya doon. Lumipas pa ang ilang oras, magkasama na sila at pinuntahan nga yung halos hanggang dibdib na taas sa kabilang parte ng subdivision. Kahit kami ng girlfriend ko ay pinuntahan din iyon. At pagbaba nga namin doon, sinabihan kami ng taga doon na umiwas banda sa drainage. Gawa ng nakabukas daw ang drainage at walang takip. Yung ibang barkada ko kasama si Arson ay pumunta din doon. Nakasalubong pa nga namin sila at sabi ko ay mataas na ang tubig doon at mag-ingat dahil nakabukas yung mga drainage. Pero bumaba na sila. Medyo mababa pa yung tubig. Sumunod doon yung batang kapatid ni Arson para tawagin siya. Noong tinatawag na siya at lalapitan sana niya yung kapatid niya, pero hindi niya napansin na malapit na pala siya doon sa bukas na drainage. Hanggang sa nangyari na nga yung kinatatakutan ng lahat. Nahulog po siya sa drainage. Imagine nyo yung drainage na lagpas tao ang taas at puno ng tubig na rumaragasa. Nakatambay kami noon nung narinig ko na yung isang barkada namin na tumatakbo para humingi po ng tulong. Sinabi ko pa na baka doon lumusot sa kabilang subdivision at sundan lang yung creek. Salubungin na nila ito pero gawa ng taranta
ay hindi namin alam kung ano ang gagawin. Kaming magkakabarkada ay sinundan namin yung creek kung saan ito dadaloy para ma-rescue sana namin at sana ay buhay pa ito. Ilang oras din kami na naghanap at umabot na kami sa mga kalapit na subdivision hanggang sa pinakadulo na banda na pwedeng daluyan ng tubig o drainage. Inabot na kami doon sa ilog kung saan papuntang Caloocan na. Nung nandoon na kami ay may nakasalubong kaming ale. Sinabi niya na may nakita nga daw siya sa Caloocan na lalaki na nakasando, which is same ng description ng barkada namin na si Arson. Pinaalam namin sa barangay at dali-dali nilang pinuntahan para i-rescue. Ilang oras din ang lumipas. Pagbalik ng barangay, kumpirmado, si Arson nga yung nakuha. 7 araw po siyang nakaburol at inabot pa ng pang-7 araw yung birthday niya. Last night ng burol niya kung kailan nandoon na kami lahat at halos kompleto na. Bigla pong namatay yung ilaw, as in nag-blackout lahat. Yung ilaw lang na natira ay yung nasa kabaong niya. Maya-maya, kumanta yung isa naming barkada ng Happy Birthday to You. Lahat kami ay kumanta hanggang sa bumalik na yung ilaw. Lahat din kami ay naghagulgulan. Nagparamdam siya sa huling araw niya. Ang kwento pa nga ni Papa, kasama siya nung nag-rescue sa kanya. Inabot daw sila ng dapit hapon para ma-retrieve siya pero medyo maputik nga daw yung part ng ilog. Papalapit pa lang daw siya kay Arson. Yung flashlight daw niya ay nagbiblink na. Nasabi na lang daw niya na, oo, tara't uuwi na tayo. Kaya namatay na ng kusa yung flashlight niya. Nasaksihan ko to pagkatapos po ng pagbaha at kwento ng mga lolo at lola at tao sa akin noon sa Quezon. Naaalala niyo ba noong 2004? Baha sa Quezon na kumitil ng maraming buhay. Naaalala ko pa, 8 years old pa lang ako noon. Lumuwas ang lola ko from Quezon to Manila para sunduin po ako dahil gusto kong magbakasyon sa kanila ni lolo. At habang nasa biyahe kami ng lola ko, nagkukwento po siya. Sobrang nakakahilo yung biyahe dahil pasigsag. Malapit na kami noon sa Rial. Tinuturo po ni Lola ang lahat ng bahay na nasira at tulay, habang may dinadaanan din kami na tulay man o kalsada na katabing dagat. Nakakatroma dahil kitang-kita ko yung mga patay na patong-patong sa tabi ng kalsada. Yung mga malalaking bato na galing sa bundok. Yung malaking pader din ng PLDT na halos matumba na. Mga tulay na sira at putol na dadaan ka sa pansamantalang daan sa ilalim noon na may tubig na nagmumula sa bundok papuntang dagat. Kwento po ni Lola, bago daw mangyari ang sakuna, may isang matanda daw na nanghihingi ng inumin sa tindahan ng bayan ng Infanta. Nauuhaw daw ito. Pero nagsungit daw ang tindera at hindi binigyan. Pinaalis ito ng tindera at sinungitan pa ulit. Nagalit daw ang matanda at nagsabi na, sige, wala kayong tubig. Mamaya ay puro kayo tubig. Bigla na lang daw nawala yung matanda. Kinagabihan nga daw, may nadidinig na ang mga pinsan at lola ko na malakas na rumaragasang tubig na may halong mga kahoy. Ang iba naming kamag-anak ay sinuong ang malakas na agos, habang ang iba ay sumakay sa mga bangka na nasa ilog dahil kami po ay malapit sa ilog. Nasa likod lamang ng aming bahay iyon. Ang iba naman naming kamag-anak ay nawala. Nakakalungkot na isang buong pamilya ang nawala at hindi pa nakita. At ang sabi nila, ang hiningan daw ng tubig ng matanda ay hindi daw inabot ng kahit anong tubig o kahit dumi ang lugar na iyon.
bukod tangi talaga siya. Nakakapagtaka dahil malapit iyon sa lugar. Kaya ayun po ang naging trauma sa akin. Dahil po sa kwentong iyon, pag may nanghingi ng tubig ay agad na ako nagbibigay. Mahirap na dahil baka magaya tayo sa ganoon na may madamay na ibang buhay. Ang pagiging madamot ay huwag ugaliin. Istorya Tagalog Horror Stories.